Nako, ingat ho tayo mga kababayan, no? Yung mga Pilipino. At dahil sa ngayon ay kaliwat kanan ang isinasagawang kilos protesta ng iba't ibang mga grupo. At ang pinakamatindi ho rito, yung, di ba, yung mga binabansagang mga komunista o itong mga makakaliwang grupo na ko, ngayon po sila po ay patuloy na umeksena at sinasamantala ho nila ang pagkakataon na galit po ang mga Pilipino kaugnay ng matindihong korupsyon na nangyayari sa ilalim po ng Marcos Jr. administration. At ang ating tinutukoy ho, ito'y mga makakaliwang grupo ho ito, yung Artikulo 11 Coalition, na kung saan ay sila po ay nangunguna na magsagawa po ng kilos protesta at yung kanilang gagawing pagkilos ay sa Nobyembre 30, November 30. At ito'y kaugnay ng anti-corruption protest. Pero ingat-ingat lang ho mga kababayan dahil sa alam niyo naman ho, pag sinabing mga kaliwa, ang bansa ho dyan ay mga komunista. At isa ho dyan sa nangunguna sa grupong yan, siguro kilalang kilala naman. At bukod sa bansag na komunista, ang tawag ho sa kanila ay, di ba, yung progresibo. Ayan, progresibong grupo o makakaliwa. Yan po ang tinatawag sa kanila. At sila po ay nagnanais na pagbitiwin ito pong si Pangulong Marcos Jr., si Vice President Sara Duterte, at ganyan din po ng lahat pa ng opisyal ng ating pamahalaan. So, ibig sabihin, at ang sabi ho nila, ay dapat daw ho ay magkaroon po ng council, civilian-led council, pero yung council na sinasabi ho nila, parang people's transition council, ay hindi po naayon po ito sa saligang batas. Ito hong mga grupong ito, mga kababayan, kasi nasa batas ho natin yung tinatawag na law of succession. Kapag nag-resign ang presidente, vice-presidente ang upo. Pero kung nawala yung dalawa, ang upo ay Senate President, Presidente at Vice-Presidente ang Speaker. Kung nawala yung apat, Chief Justice. So, yun ho mga kababayan, na base po yan sa succession na nasa ilalim po ng ating saligang batas, yung 1987 Constitution. At yun ho ay ito hong mga progresibong grupong ito na mas kilala sa tawag na mga komunista o makakaliwa. Yun po yung kanilang bansag sa kanila. Ingat ho tayo mga kababayan. At ito sa interview nga ni Leody de Guzman, isa po itong ito kilalang makakaliwang grupo ito, mga kababayan, at aktivista na kung saan ay siya po ay grupo po ito ng Alyansa ng mga Manggagawa, so KMU, iba-iba ho itong kinakakaniban ng grupong ito, mga kababayan, at talagang kilala ho sila ng mga makakaliwa. Ito, panoorin ho natin dahil sila po ay nananawagan ng korupsyon. Baka malingat ho tayo, alam niyo naman mga komunista. Ako naman ho, mga kababayan, dapat ho ay talagang maupo kung matatanggal ang Pangulo, ang Vice-Presidente. Kasi yun po ang nakasaad po sa 1987 Constitution, yung sa succession. Hindi ho pwede na kung ano-ano mga pinagsasabihin ng iba't ibang mga grupo. Maliban na lang kung magre-resign din ang Vice President, yung Senate President susunod. Kung mapapatalsik na Senate President, basta o sino man, o House Speaker, Chief Justice, ganun ho ito mga kababayan. Kasi yan po ay dapat sumunod ho tayo sa batas. Nakasaad po sa 1987 Constitution. So hindi pwede ng mga sibilyan. At wala rin probisyon sa ating saligang batas, yung tinatawag na military junta. At walang paraan para magkaroon po ng snap elections dito po sa ating bansa. Ito, panoorin nyo mga kababayan, ang interview dito po kay Leody de Guzman. At isa po itong tinuturing na progresibo, mga kababayan, at makakaliwa. Sa ibang bansag naman ay mga komunista. Ingat ho tayo, Tayo po ay, dapat ho, talagang maging ho tayo, maging maingat. At baka naman magising ho tayo, mga komunista, noong
ang namumuno dito po sa ating bansa. Panoorin niyo mga kababayan, ito pong interview ng Bilyonaryo News Channel kay Calio de Guzman na mula po sa grupo pong Artikulo 11 na kung saan ay ito'y talagang nasa grupo po ng mga makakaliwa. Ito, panoorin niyo ang interview kay Leo de Guzman. Yun ho sana kasi yung susunod na tanong ko, ay for both the President and the Vice President to resign? Oo, dapat sila. Dapat nga si Sara noon pa na-impeach na, hinarang lang. Dahil doon sa katiwalian at sa isyu ng korupsyon. Ito naman, si Marcos, dapat maimbestigahan ito. Dahil kami talaga naniniwalang hindi mangyayari yung 100 billion insertion na yon kung walang siyang basbas. At alam naman namin, si Marcos Jr. ay hindi naman talaga malinis na presidente. Maraming kaso na ng katiwalian at kahit doon sa Napoles, kasali rin siya. Kaya noon pa, bago pa magsalita si Saldico, ay yun na yung aming panindigan na dapat na siyang singilin doon sa kanyang mga kasalanan sa bayan. Kung ipagre-resign po si Pangulo, sabihin po natin, at Vice President, are you looking at the Senate President to take over kung sakali pong mangyari to dahil yung po nakasulat sa konstitusyon? Ang hirap nun kasi yung Senate, yung ating mga senador, karamihan diyan ay mga akusado rin. Kaya para fair naman, hindi naman magselos yung iba, ang aming proposal ay magkaroon ng People's Transition Council na siya yung gagawa ng reforma sa ating sistema ng eleksyon at pagkatapos na ma-reforma, mawala yung political dynasty, ay saka tayo magpatawag ng eleksyon. Kasi kung walang reform, bago ang 2028, ay mauulit na naman ang pagpwesto ng mga dynasty sa tuktok ng ating gobyerno na siyang tingin kong purot dulo ng korupsyon sa ating bansa. Hanggat di nawawala ang political dynasty, kahit ipakulong pa natin si Marcos, si Sara at saka lahat ng mga senador, kung political dynasty ang pupwesto sa tuktok ng ating pamahalaan, mauulit at mauulit ang korupsyon tulad ng nangyayari ngayon pagkatapos ng Napoles scandal. Hindi ho kaya suntok sa buwan to, Calyodi, ito pong People's Transition Council? Pwedeng tingnan yan suntok sa buwan sa mga taong gusto ay status quo, huwag galawin ang konstitusyon, pero yung ating konstitusyon mula nung magawa hanggang sa ngayon ay bat-bat na yan ng problema. Walang katapusan. Sa lahat na ng pumalit na presidente, puro nakawan ang nangyari. Kaya magandang pagkakataon na ito na punong-puno ng taong bayan, nanghihingi ng pagbabago at nananawagang panaguting lahat. No? Hindi lang si Marcos, lahat, pati si Duterte at lahat ng kasangkot sa Senado at Kongreso ay panagutin hanggang sa mga DPWH at saka sa mga probinsya o gobernador. Dapat panagutin at kung yan ay papanagot at mangyayari na lumakas ang kilusan na sumusuporta doon sa pagkakaroon ng People's Transition Council komparado sa pinaplano ng mga iba na maghunta o kaya ay gantihan ng martial law o kaya ay maghantay ng 2028 election nang walang binabago sa ating election system, wala, mauulit at mauulit ang korupsyon. Ang layunin kasi Pinky ang layunin kasi ng mga tao, hindi lamang yung panagutin. Tama naman parusahan, pero hindi lang panagutin, kundi ang gusto, wakasan ang paulit-ulit na korupsyon sa ating bansa. Calyodi, merong panukalang batas na inihain sa mababang kapulungan ng Kongreso si Deputy Speaker Puno. Kasama po ang kanyang mga miyembro sa NUP, National Unity Party, calling for Chacha through a Constitutional Convention o CONCON. Dito po kasi sa sinasabi nyo, naintindihan ko naman po ang sinasabi nyong People's Transition Council. Baka po dahil sa inyong panawagang ito, panahon na ho ba para mag-chacha through a CONCON? Kami Pinky ay sang-ayon sa chacha, pero hindi sa ilalim ng gobyernong ito. Dahil ang pagbabagong gagawin nito ay pagbabago para gawing legal pa ang political dynasty. Ang gusto namin ay pagbabago ng konstitusyon sa ilalim ng isang matinong gobyerno. Yung gobyernong hindi pinamumugaran ng mga dynasty, ng mga corrupt. Kaya ang gusto namin, magkaroon muna ng electoral reform at magkaroon ng isang
maayos na eleksyon na kung saan ay may mananaig ang kagustuhan ng mayorya. Kinakailangan natin parang hybrid, pwede bang ang hybrid eleksyon nung walang political dynasty? Sino ang bubuo dito sa People's Transition Council? Definitely ito yung mga tao na may integridad at wala sa gobyerno, hindi sa executive, hindi sa legislative, wala diyan, wala sa kampo ng Duterte, wala sa kampo ng mga Marcoses. Yan ay mga leader ng masa na may mga integridad. At pwede naman mga ex Chief Justice o kaya may mga Pangalanan niyo po, sino po ang nakikita niyong pwedeng bumuo dito sa People's Transition Council? Parang hindi, wag mo muna akong pilitin-pilitin dahil baka magselos yung iba. Hayaan natin yung mabubuo na mangunguna sa pakikipaglaban para sa Transition Council. Kung sino yung mangunguna dyan, no, na hihigop ng suporta ng mga mamayan at kung lumawak at bumagtas doon sa landas ng Transition Council, yung mga leader na namuno dyan ang magpapasya ng bubuo ng council. Pero dapat matiyak na sa pagkakataong ito ay mananaig ang kagustuhan ng mga leader ng sektor at hindi yung katulad ng nakaraan na puro mga elite o mga academe ang Okay, yan po ang pahayag ni Calio de Guzman na kung saan ay naging miyembro rin po yan ng Kilusang Mayo 1. O yung mga militanteng grupo o makakaliwa, progresibo. Tapos siya po ay kaanib din ng bukluran ng manggagawang Pilipino. So napakarami ho, talagang iba't ibang mga grupong politikal ang kanyang kinaaniban. At Sanlakas, so lahat, Partidong Lakas ng Masa, lahat to. Napanood nyo naman siguro yung interview na kung saan ayaw na po nila na ang kanilang panawagan ay mag-resign mismo si Pangulong Marcos Jr. At maging si Vice President Sara Duterte. Tapos nang tanungin, yung issue sa succession, yung Senate President at Speaker, ayaw rin ho nila. So lumilitaw ho mga kababayan na sila ang may gusto na manungkulan at mamuno dito po sa ating bansa. Ang pinaka-importante ho mga kababayan, kung gusto mong mamuno, dapat meron kang mandato. Ikaw ay inihalal, pinili ng mayoryang mga Pilipino. Ibig sabihin po niyan ay nanalo ka sa eleksyon, di po ba? Hindi po pwede na ganyan, na biglang aagawin nyo. Kaya ingat-ingat ho tayo sa ating mga kababayan at tayo po maging mapagmasid. Dito po dahil sa nakakuha po sila ng tiyempo ng timing, baka malusutan ho tayo yung grupong Artikulo 11 na yan, mga kababayan, at alam niyo naman kahit sabihin nila parang ganun din ho yan ako sa aking pananaw parehas lang din yan ng mga politiko na kapag nangangampanya ay lahat po ng mga gusto ipapangako. Kaya lang problema kung maipatutupad. Ganyan din ho sinasabi ho nila na kunwari sinisiraan nila yung mga politiko, nako paulit-ulit talaga na ganyan kinakailangan natin yung tunay na reforma. Pag naupo sila, mga kababayan, baka sila rin lang ang makikinabang. So kawawa tayo taong bayan. Kaya ingat ho tayo. At lagi ho tayong mapagmasid, mapagbantay. Ako naman ang sinasabi ko rito, dapat sumunod ho tayong lahat sa saligang batas. 1987 Constitution, yan po ay talagang umiiral na batas dito po sa ating bansa na dapat nating sundan lahat. Kayo ano masasabi niyo rito mga kababayan? Yan talagang aktibo yung mga progresibo. Ang tawag sa kanila, progresibong grupo, militanteng grupo, makakaliwang grupo, komunista, basta isang grupo lang yan mga kababayan. At matagal na yung kanilang ipinaglalaban kahit na anong administrasyon kasi gusto nilang sila maupo. Tayo mga Pilipino, papayag ho ba kayo na sila maupo? Kasi hindi naman tayo nakatitiyak na mapapabuti ho tayo, di po ba? Wala ako, hindi ako payag. Kaya bantayan ho natin ang Artikulo 11 na yan, mga kababayan. At, di ba, mas marami naman ho tayo. Kung ilan yung mga progresibo na yan, militante, kaya yung Armed Forces of the Philippines, magbantay rin po kayo. Baka malusutan ho tayo ng mga makakaliwang grupo. Di po ba? Okay, so kayo magbigay na po kayo ng komentaryo kung ano masasabi niyo rito. Dito kasi November 30, Artikulo 11.
yung mga lehitimo na mga grupo, kung ano-ano man, siyempre, ito po yung nasa bahagi po yan ng kalayaan, okay ho yan. Pero wag ho tayo papayagan na yung mga makakaliwa, progresibo, komunista, ang maupo dito po sa ating gobyerno. Okay, sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo. At huwag niyo po kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.